Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya't kalooban. Natupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangalulunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lang makatingin sa langit, kung hindi, dinadagukan ang kaniyang dibdib. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang tema po ng Ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagpapakumbaba. Kung may isang nais ang Diyos sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, ay ating paglalimin ang ating kababaang loob o yung tinatawag nating pagpapakumbaba. Ang Diyos natin ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Sa Jesus Nazareno, pinatunayan niya ito. Kaya nga, hindi lang sa salita, ibinabahagi niya ang katangiang ito. Kung hindi ang kaniyang buhay ay isang buhay na puno ng pagpapakumbaba. Si Jesus Nazareno, bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinilit maging kapantay ng Diyos. Ngunit, hinagkan ang pagiging isang alipin, namuhay bilang tao, liban sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Jesus Nazareno dahil ang kaniyang puso ay punong-puno ng kababaang loob. Kung inyong pagninilayan si Jesus Nazareno bilang bugtong na anak ng Diyos Ama, nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya ang kayamanan, ang kapurihan, ang kaluwalhatian. Nasa Kanya nakapaloob ang lahat ng bagay sa sanlibutan at sa buong sansinukob. Subalit, pinili pa rin ni Jesus Nazareno na maging maliit kagaya natin upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung inyong narinig mabuti ang ating ebanghelyo, may dalawang nanalangin, isang Pariseo at isang publikano. Noong panahon nila Jesus,
ang mga publikano ay itinuturing na makasalanan. Sapagkat ang mga publikano ay yung tinatawag nating nangongolekta ng mga buwis. Karamihan sa kanila, mandaraya. Kaya karamihan sa kanila, tinuturing ng mga tao na makasalanan. May nagdasal sa Diyos, ang isa'y pariseyo, ngunit napakataas ng kaniyang tingin sa sarili. Ang tingin niya, siya'y napakatuwid at walang anumang kasalanan. Kaya't ito'y ipinagmamalaki niya sa Panginoon sa kaniyang panalangin. Kaya kung inyong mapapansin, hindi man lang siya humingi ng anumang tawad sa maaaring kasalanan na kaniyang nagawa. Subalit pagmasdan ninyo ang publikano, ni hindi makatingin sa altar, ni hindi makatingin sa langit. Anong ginagawa? Dinadagukan ang kaniyang dibdib. At sa harap ng Panginoon, humihingi ng tawad at kapatawaran. At ano ang kaniyang sinabi? Mahabag ka, Panginoon, sapagkat ako ay isang makasalanan. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat nagkasala. Tayo pong lahat makasalanan. Hindi nais ng Diyos na tayo'y magmalaki sa Kaniyang harapan dahil alam ng Diyos ang bawat nating kahinaan. Alam ng Diyos ang bawat nating lihim. Alam ng Diyos ang bawat nating pagkukulang. Kaya nga sa harap ng Diyos, anumang galing, anumang yaman, anumang talino mo, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Kaniyang harapan. Sapagkat ang lahat na mayroon tayo ay galing sa Kanya. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Sa harap ng presensya ng Diyos, wala po tayong maaaring maipagmalaki sapagkat ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay hindi dumaan sa Kaniyang kabutihan at sa Kaniyang mga kamay. Kaya nga ngayong Kwaresma, ang panawagan sa atin ay pagiging mababa ang loob. At alam ninyo, ang isang taong puno ng kababaang loob, marunong magbalik loob. Marunong magsisi sa kaniyang kasalanan, kagaya ng ginawa ng publikano. Kaya nga kung inyong mapapansin, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan din ang bawat isa sa sakramento ng kumpisal, na kung saan pinagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga sa ating pagbabalik loob sa Diyos, tayo ay makakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Lagi ko sa inyong ibinabahagi ito, wag na wag po tayong matatakot na pumunta sa sakramento ng kumpisal sapagkat walang kasalanan, anumang lalim at laki nito ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Bakit ba nagpapatawad ang Diyos ng napakaraming beses? Simple lang ang dahilan, sapagkat mahal niya tayo. Dahil mahal tayo ni Jesus Nazareno, ang nais niya, magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik sa Diyos dahil tayo'y naligaw ng landas. Magbalik sa Diyos dahil tayo'y palagawa ng kasalanan at masama. At sa ating pagbabalik loob o pagbabalik sa Diyos, nililinis ng Diyos ang ating mga
kasalanan. Kaya nga napakaganda, no? Yung binabanggit sa ating pambungad na awit. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasalanan. Linisin ako sa aking kasalanan. Kaya kagaya ng publikano, ang panalangin natin sa araw na ito, O Panginoon, kaawaan mo po ako sapagkat ako'y makasalanan. Amen.